Isa sa mga nakakasira sa magandang imahe ng Pilipinas ay ang mga mandurugas na taxi driver sa NAIA. Kagaya nito galing sa NAIA Terminal 3 papunta sa NAIA Terminal 2 na nangil ng 1,200 sa mga pasahero. Inimpound ang isang taxi at haharap sa LTO ang driver nito matapos mag-viral online dahil sa sobrang paniningil sa isang pasahero sa NAIA. Reklamo ng pasahero ang biyahe niya ay sa magkalapit na terminal lang pero mahigit 1,000 piso ang siningil sa kanya. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Exclusive. Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman. Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Viral ang video na ito ng pasahero na tinaga umano sa pasahe ng isang taxi driver sa NAIA. Mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2, ang siningil na pamasahe, 1,260 pesos. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige 1,1. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Nakausap ko ang pasahero sa video. Nahanap daw nila ang driver sa labas ng airport. Hindi kami sumakay doon sa airport taxi kasi alam naming mahal. Kala ko may pwedeng matransferan papuntang Terminal 3 to Terminal 2. Eh wala kaming nakita, kaya nagtaxi kami. Ang usapan daw nila ng driver ay gagamitin ang metro. Sa video, makikita ang imbis na sa metro, sa cellphone ng driver nakasulat ang pamasaheng 1,260 pesos. Wala kaming kontrata. Sabi niya metro, expect namin doon, hindi aabot ng 500. Bali ang nabayad namin doon, 1,145 kasama yung toll gate. Binayaran namin ito, madalit ba iiwan ng airplane eh. Nang mapanood ni DOTR Secretary Vince Dizon ang video, talagang galit na galit ako nung nakita ko. No? Moto proprio, pinapadagan ko na ng show cause order yan. Pero sinabi ako ng LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho, lisensya ng driver tsaka yung prangkisa ng operator. ang taxi sa video pula at may pangalang Taxi Hub Transport. Nakausap ko ang nagpakilalang manager ng kumpanya sa numerong nakalagay sa kanilang Facebook page. Tukoy na raw nila kung sino ang taxi driver sa video. Kung mapatunayang namontrata, tatanggalin daw nila sa trabaho. Taxi Hub, wala naman kami binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Meron na po kami nangyaring ganyan na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-updated yung sa metro namin. Hindi ako naniniwalang hindi alam ng operator yan. Malamang yan, ginagawa na ng matagal yan. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Sabi ng kumpanya ng taxi, inimpound na ng LTO ang unit habang inaasahang pupunta bukas sa LTO ang driver at operator nito. Patuloy pa namin silang kinukunan ng pahayag. Huwag silang matatakot, i-video nila, padala nila kagad, itag nila ang DOTR at LTO, a-action na natin kagad. Ito lang paraan para matakot na itong mga to na matagal nang sinasamantala yung mga kababayan natin. Kung ang suggestion ko, gamitin na lang muna nila yung mga TNVS dyan para hindi sila maloloko. Ganon? Galing Terminal 2, papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? 1,200. Kuya, para naman. 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. 1,1 na lang, sige 1,1. Kuya, grabe ang bakal ng ano mo. Kaya 1,1 na lang. Airport, terminal. Diyos ko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Kung alam lang natin, hindi na tayo nakita. Di na lang kami nag-ano, budol naman kayo. Hindi budol yan, pinaliwanag ko nga siya. Ano? Grabe naman kayo maningil. Terminal 3 to Terminal 2, 1 to. Grabe naman yan, kuya. Ano ba yung taxi mo, oh? Oh, 1 to. Terminal 3 to Terminal 2. Ha? Actually, matagal ng kalakaran niya ng mga taxi drivers sa NAIA na hanggang ngayon ay nangyayari pa rin. Kung mababasa nyo lang ang comment section, kagaya sa mga naranasan ng iba pa nating mga kababayan. Guys, panoorin nyo ito lalo na sa mga OFW na uuwi sa Pilipinas na walang sundo sa airport.
Dahil may isang kababayan tayo na nagbahagi ng karanasan ng kanyang matalik na kaibigan na alam naman natin na kapag umuwi tayo sa Pilipinas at kapag lapag natin sa airport ay medyo lutang pa tayo. Dahil sa pagod, problema sa pamilya at sa pinansyal. Lalo na't hindi naman lahat ng mga OFW na umuwi sa Pilipinas ay maraming dalang pera. Kaya titipirin mo talaga kung ilan lang o magkano ang daladala mo. At ayun na nga, naghihintay ang kababayan natin ng shuttle bus papunta sa Terminal 1 dahil meron siyang connecting flight. Nang bigla daw may lumapit sa kanyang taxi at sinabi sa kanya na wala daw shuttle bus at under maintenance ito. Sumakay na lang daw siya sa taxi dahil 50 pesos lang naman ang babayaran. Kaya napasakay siya dahil malinaw ang pagkakasabi ng taxi driver na 50 pesos lang. Ngunit pagkahatid niya sa Terminal 1 o pagbaba niya sa Terminal 1, pero baka ang ibig sabihin niya dito ay Terminal 2 dahil meron siyang connecting flight dahil sa Terminal 2 lang naman ang may domestic flight. So pagbaba niya doon ay sinisigil na siya ng taxi driver ng 1,500 pesos. What? Malayong malayo sa sinabi o sa unang sinabi na 50 pesos. Nagmatigas pa daw ang taxi driver at binayaran lang niya para daw matapos na. Pero sobrang sama ng loob niya dahil nga tinitipid lang niya ang pera dahil hindi naman lahat ng mga OFW ay maraming dalang pera kapag umuwi sa Pilipinas. Matagal lang nangyayari ito sa NAIA pero hanggang ngayon ay nangyayari pa din pala. At mag-ingat kayo guys, lalo kapag gabi kayo sasakay. Huwag kayong sasakay sa taxi, lalo kapag nakita nyo na may kasama sila sa loob. Dahil haharasin lang kayo niyan at hindi kayo ibababa sa mismong bababaan nyo. At hindi kayo pagbubuksan ng pintuan ng taxi habang hindi kayo nagbabayad. Kagaya sa naging karanasan ng isang kababayan nating OFW galing sa NAIA papunta sa Victory Liner sa Pasay City. Na alam naman nating napakalapit lang. Ipasok nyo. Hindi kuya, ipasok nyo. Eh na pong Victory? Alam ko. Diyan ang Victory. Ipasok mo nga sa loob hanggang sa mismong main. Ay, di na po po pwede. Diyan na nga po ang taxi. Ayun, nakikita niyo po. Manggagancho naman kayo. Pilipino na nga lang tayo pare-parehas. Tapos buksan nyo na nga rin ito. Ay, bayaran niyo po muna. Oo nga, buksan nyo muna ito. Ako lang magbukas yan, ma'am. Wala problema, ma'am. Bayaran niyo po muna. Isitol mo na yung seat. Para ano ito mo, matagal dito. Isa. Mga surbahe kayo. Iniwanan ko. Hindi, kuya. Ipatak nyo. Mga surbahe kayo, kuya. Buksan nyo. Yung cellphone wallet, pa-check ko. Bakit hindi niyo pabuksan ito? Naka-automatic yun. Kaya dol? Oo, bayan yan. Cellphone wallet, pa-check ko. Ito naman, dalawang kababayan natin ang nabiktima ng parehong modus ng mga taxi driver. Galing NAIA papunta sa Cubao. Pinagbabayad sila ng 300 pesos bawat 1,000 meters at yung 12 kilometers na tinakbo nila ay pinagbabayad sila ng 3,600 pesos. What? At ganun nga din, may kasamahan ng taxi driver sa loob ng taxi. At hindi sila pinagbubuksan hanggat hindi sila nagbabayad. Ano pa ho, ipapamasahin namin papunta dun? Kahit yung 10 kilometers na lang po bayaran yan, sige po. Kasi yung sa akin po mapapacharge po yan. 10 kilometers magkano yun? 300, di ba? At 300 po every 1,000 meters. Ha? Sige po, konting bilis lang po, bawal po tayo muna. Diretso nyo kuya, sa terminal nyo kami ibaba. Sige, babaan nyo kami sa terminal. Mas mapapalaki po kayo. Di mo mapalaki, sige. Diretso nyo kami rin. Dito nga lang po, hindi nyo po mabayaran po. Hindi, mababayaran namin. Sige po, pag-advance nyo po yung Opo, sige po. Sige po.
Hindi kasi. Hindi po, mami. Iba po yung ano niyo po, mami. Sige po, Bayaran niyo muna yung 12 kilometers. Sige po, diretso na lang po po. doon. Magkasundo po tayo. Sige po. Yung 12 kilometers po, stop ko na po ito. Tapos didiretso ko po kayo sa... Magkano yung 12 kilometers? Bali, ano po yan? 3,600 po. 3,600? 3,600? Opo, 1,000 meters, 1 kilometer. Yung sa airport nga, 650 hanggang ano eh. Terminal, Hanggang terminal eh. Grabe. Sige, diretso niyo po doon. Sige, stop na muna natin, ha? Diretso niyo po doon. Kuha na natin yung bayad para pagbabayad. Hindi ko pwedeng kunin yung bayad. Doon na ako sa may bababa. Napakalaki naman na. Ano ba, tira po, diretso niyo pa, sir. Kaya naman ako, imbes na magkausap kayo naman, masyado kayo muna. Hindi naman po maayos yung ganong usapan. Hindi, pinaliwanag naman po sa inyo bago ka malis, sir. Pinaliwanag. Ano yung ibabayad namin sa ganong kalaki? Ang baon po namin 500 lang po yung baon namin. General po yan, sir. Pinaliwanag po sa inyo bago ka malis. Ito naman ang tips ng isang kababayan natin na dapat gawin nyo kapag nabiktima kayo ng ganitong modus na parehong-pareho sa mga video na pinakita natin. So, ito ang gagawin nyo. Sa video pong ito, no, mga babayan, gusto ko lang pong magbigay ng konting awareness dito sa mga umuupa ng taxi, no? Lalong-lalo na, mga babayan, sa mga OFW umuuwi na walang sundo, mga babayan. Diyan po sa loob ng NAIA, meron po dyan na organized taxi, mga babayan, ano? At may prangkisa at monitored po yan sila, ano? Bagamat may kamahalan, pero safe po yan, mga babayan. Diyan din po sa loob ng NAIA, may mga gumagala-gala dyan na mga nangungontrata, mga babayan, ng mga taxi driver. Sa mababang halaga, mapapa-oo kayo. Halimbawa, napagkasunduan nyo, 1,000. Dito naman sa taxi na sa loob ng NAIA ay 2,500, 2,000. So medyo mahal, ano, mga babayan. Depende sa layo. Ngayon, ganito po kasi, kaya ako bibigyan ng babala, ano, lalo ng mga OFW pa uwi na gustong makatipid, ano. Ganito lang kasi mga babayan, ano. Kapag nagkasundo na kayo, halimbawa 1,000, okay, dalawa kayo, kaya isa lang, solo lang kayo, kunyari 1,000. Bago po yan umalis yung taxi na yan, meron na po yung kasama sa loob ng sasakyan, mga babayan, ano, isang driver at saka yung kasama niya. Magtataka po kayo, bakit may kasama siya, ano? Tapos, pagdating nyo dun sa may lokasyon na pinagkasunduan ninyo, hindi po kayo eksaktong ihahatid yan, mga babayan. Medyo malayo-layo pa ng konti. Siguro mga 300 meters, no? O 500 meters, o basta yung masasabi nilang safe sila, mga babayan. At doon na po nila igigiit yung gusto nila na halaga na bayaran ninyo, mga babayan. Halimbawa, 1,000 na pagkasunduan. Sasabihin, hindi po. 1,000 po ang isa kung dalawa kayo. Ngayon, halimbawa, sabihin 1,000 na pagkasunduan 1,000, ay malayo po kasi, ganito, ganun. Kaya ganito ang kailangang bayaran ninyo. So, igigiit po nila yan, sapagkat yan po ang trabaho nila. Yan po ang modus nila, mga babayan, ano. Kaya po, doon sa mga makaka-encounter ng ganito, the best po dito, kunin nyo yung plate number at ibigay nyo doon sa taong pinagkakatiwalaan nyo. At kung maaari, kung mapupuntahan kayo ng madalian, hintayin po ninyo. At ang mahalaga, bumaba kayo ng taxi kasi nilalak po nila yan. At para magbayad agad kayo, mga babayan. So, ang magandang gawin nyo guys, kung walang susundo sa inyo sa airport, ay mag-grab taxi na lang kayo. Pwede kayo mag-book online or doon sa booth na makikita nyo sa airport. Pero kahit nga sa grab taxi ay maraming mga OFW ang nagre-reklamo. Dahil kapag umandar na ang taxi or ang grab taxi, ay yung driver panay kwento or panay salita nang halos na pait ng buhay niya sa pagdadrive para lang mapataas ang bayad. Pero hindi nila alam ang dinanas ng isang OFW na umuwi lang sa Pilipinas para magpahinga. Pero lalamangan pa nila. Kailan kaya magbabago ang airport natin sa Pilipinas, lalong-lalo na ang NAIA? At eto pang isa. Eto guys, ano sa tingin nyo dito? Patas ba ang siningil ng taxi driver galing sa NAIA Terminal 3 papunta sa NAIA Terminal 2? Hello. Terminal 2. Your name, sir? John. How many bags do you have, sir? Three. Makano. By meter only, meter taxi. Meter, just turn on the meter, okay. Sir, just one your taxi. Hello, sir. Thank you. Sorry? Makati? I'm going to Terminal 2. Terminal 2. The meter? Yeah.
How many minutes do you think? I think 10 minutes. Oh, that's not bad. Cool. 10 minutes. There's the shuttle right there behind us. Is that my shuttle? That is. They just left me. I literally saw it driving away as I was about to go through security right there. We think Skyway, sir. Skyway? Yeah. Oh, okay. Less traffic? Yeah. How are you today? Okay. Okay. Maganda umaga. New beginning. We pay here, sir, 45 pesos. 45 pesos? Okay. Yeah. Thank you. What do you call this road? Skyway. The Skyway? Yeah, Expressway. So it's faster and it's 45 pesos. Definitely worth it. Not a lot of traffic. Yeah, that was fast. That's not bad. How much did you say? 598. 598? Okay, there you go. All right, thank you, sir. Thank you. That's expensive for a 15-minute taxi ride, right? Ang masasabi ko na lang talaga ay naiya lang ang sakalam. Malakas sa kalokohan.